Engkanto, multo, tiktik, aswang. Mga karanasang hango sa tunay na buhay, mga kaganapan na mayroong basihan. Alam ko na yung nasa utak mo, anak. Sige na, kasi bukas na ililibing ang kamag-anak mong namayapa. Bibigyan pa kita ng pagkakataon. Hindi sasagot yan, tay. Nanlilisik pa nga ang mga mata oh. Mukhang lalaban pa yan kahit pilay na. Walang sino man ang nakakaalam kung hanggang kailan lang ang buhay ng isang nilalang dito sa mundo. Tao man o aswang, kung hanggang dyan ka lang, lahat ay may dahilan. Magandang araw o gabi, ako nga pala si Mary at muli ay may ibabahagi akong nakakatakot na kwento. Bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Karanasan ito ni Lolo Doming taong 1960 sa isang isla ng Visayas. 19 anyo siya nang mangyari. Nakatira sila sa isang bukiring lugar at pagsasaka ang hanap buhay ng kanilang pamilya. Namulat si Doming sa simpleng pamumuhay. Sa murang edad, makikita sa mukha at katawan niya ang kahirapan. Batak na batak sa mabibigat na trabaho ang katawan, kaya naman kitang-kita ang pagkamaskulado at katikasan. Puro trabaho lang ang inaatupag, kaya sa lugar nila simula nung bata pa siya lang yung walang kaibigan dahil tingin sa kanya ng iba ay mababa. Kapag walang ginagawa, pumupunta naman siya sa gubat upang mangaso gamit ang itak, kutsilyong tanso at pananaminana pa sa kanyang lolo. Noong nabubuhay pa ang lolo niya, marami ang pumupunta sa kanila upang magpagamot dahil isa itong magaling na albularyo. Ayon dito, ang lugar nila ay pinamumugaran ng mga aswang noong panahon at kadalasang binibiktima ay mga buntis sa lugar na walang kamuwang-muwang na aswang ang dahilan ng pagkalagas ng kanilang sanggol sa sinapupunan. Kaya yung lolo niyang isang magaling na albularyo ang siyang naging tagapagtanggol at sandigan ng mga tao laban sa mga aswang na nananalasa sa lugar. Ang mga gamit nito ay may taglay na basbas at orasyon. Kaya sa tuwing may mga nakakasagupang nilalang, kapag natatamaan nito gamit ang itak at kutsilyo, hindi maghihilom ang sugat. Yung pana naman, ginagamit ng lolo ni Doming tuwing nangangaso ito sa gubat. Sa pakikipaglaban ng lolo ni Doming sa mga aswang, unti-unting naglaho ang mga ito sa lugar hanggang sa tuluyan nang tumahimik ang buong baryo. Ngunit sa pagpanaw ng lolo nila, dahan-dahan namang bumalik ang mga nilalang na ito sa lugar nang malaman na wala na ang bantog na albularyo. Wala na kasing hahadlang sa kanilang masamang balak. Napansin ng tatay ni Doming na may mga nagtatanong-tanong sa kanila kung nasaan na yung matanda, yung tatay nitong albularyo, dahil daw magpapagamot. Pero batid nilang hindi pagpapagamot ang pakay ng mga yon dahil nagtatanong lamang sila kung buhay pa ba yung albularyo kasi mga aswang daw ang mga tao na yon. Simula noon, may nababalitaan na namang pag-atake ng aswang sa lugar. Pero dahil matagal din na panahon na tumahimik ang lugar na yon, sa kabila ng mga bali-balitang pag-atake, mayroon pa rin talagang mga tao na lumalabas ng gabi, lalo na kapag may lamay. Hindi na sila natakot kasi nasanay na nga. Ang mga gamit ng lolo ni Doming tulad ng itak, kutsilyo, pana ay kanyang minana. Ginagamit niya ito sa pangangaso at lagi niyang dala ang itak sa tuwing aalis ng bahay lalo na sa gabi bilang panangga kung sakaling may aataking aswang. Pero dahil siguro sa apo siya ng bantog na albularyo, wala talagang nagtatangka sa kanya. Mayroon din naman siyang natutunan kahit papaano mula sa kanyang lolo kung paano itaboy ang mga aswang. Mga simpleng pamamaraan lamang tulad ng pagsaboy ng asin sa paligid tuwing gabi
at pagpapausok ng goma tuwing hapon. Wala kasing ni isa sa kanila ang nakasunod sa abilidad ng lolo nila. Mayroon silang 5 alagang baboy. Lahat ay kulay itim na may halong kayumanggi. Medyo distansya ang kulungan nito mula sa kanilang bahay sa may bandang pababa na, malapit sa umaagos na tubig ng sa gayon ay madali na lang kapag lilinisan. Isang araw, nalaman nilang buntis ang nanay ni Doming. Kaya mas todo pa ang pagbabantay sapagkat alam nilang ang mga nagdadalang tao ang pinakapaborito ng aswang. Maselan ang pagbubuntis ng kanyang ina kung kaya pinayuhan ito na bawal kumilos, magbuhat ng mabibigat at dapat ay magpahinga lang. Paglipas ng ilang linggo, umanaw ang kanilang kamag-anak na matanda dahil sa sakit at dala na rin ng katandaan. Ilang araw itong pinaglalamayan. Isang gabi noon matapos makapaghapunan, inutusan si Doming ng nanay niyang buntis na hatiran ng mga naaning gulay at mais ang namatayan nilang kamag-anak. Pero ma, hindi pa dumarating si Papa eh. Wala kayong kasama rito. Nandito naman ang kapatid mo. Ibig kong sabihin ma, alam ko na yung nasa utak mo anak. Sige na, kasi bukas na ililibing ang kamag-anak mong namayapa. Para ay madagdagan man lang ang ihahain nila para sa mga tao bukas. Pero ma, sige na, malapit lang naman yan eh. At isa pa, darating na rin ang papa mo ngayon. Baka nga pauwi na yun dito. O sige ma, pero isarado mong mabuti ang pintuan. Oo anak, sige na, magmadali ka na. Uwi ka ng kanyang ina, kaya dali-dali nang tumalimas si Doming. At agad nang nagtungo sa namatayan pasan ang sakong puno ng laman. Madilim ang daan at ang tanging tanglaw lamang niya ay ang buwan na sobrang liwanag. Nagmamadali na siya upang makabalik na agad sa bahay nila. Nang mahatid na niya sa namatayan, nagkita sila ng kanyang tatay doon kaya sa pag-uwi ay magkasama na ang mag-ama. O anak, bakit dala-dala mo pa rin yung panamo? May bala ka bang mangaso ngayong gabi eh? Gabi na. Hindi po pa. Wala lang, gusto ko lang dalhin. May panaka na, may ita ka pa. O siya tara na. Walang kasamang nanay at kapatid mo sa bahay. Nasa mga 30 minuto lamang ang itinagal nila sa namatayan. Pagkatapos noon ay umuwi na ang mag-ama. Nung medyo malapit na sa kanila, sa tulong ng liwanag ng buwan, may napansin si Doming sa bubong ng bahay nila na figurang itim na parang nakadapa. Kaya huminto ito at kinausap ang kanyang tatay. Pa, tignan mo nga yung nasa bubong natin oh. Ano yan? Pagkakita ng kanyang tatay, ay agad silang umupo sa lupa sabay nagsabing, Doming, akin na ang itak mo. Gamitin mo yung panamo at ako'y mag-aabang sa likod ng bahay. Opo pa, pero ano po yan? Hindi ako sigurado pero maaaring aswang yan anak. Buntis ang nanay mo kaya nandyan yan. Sige pa. Dahan-dahan na silang naglakad payuko papunta sa bahay nila. Ingat na ingat sa bawat paghakbang para hindi makalikha ng ingay. Na pati boses nilang dalawa ay pigil upang hindi maramdaman ng nilalang sa bubong na nandoon silang dalawa lumalapit. At nang makapwesto na si Doming sa bahagi kung saan walang nakaharang sa kanyang harapan at nang makakita ng pagkakataon, kinuha niya ang dalang pana, inasinta ang nilalang sa bubong at buong puwersa niyang pinakawalan ang matalim na bala nito. Nang dahil sa asintado itong si Doming pagdating sa pamamana gawa ng bata pa lang siya ay kahiligan na niya ito. Tinamaan niya ang aswang kung kaya napahiyaw ito at nagpaikot-ikot sa kanilang bubong bago tuluyang nahulog sa lupa. At dahil nakaabang din ang kanyang tatay doon, sinalubong ito ng itak na tamaan sa lieg bago nakatakbo palayo. Sinundan nila ito. Hinabol hanggang makarating ang mag-ama sa may kulungan ng baboy ngunit
Hindi na nila nakita kung saan patungo ang aswang o nagkubli sapagkat mabilis itong tumakbo. Paikot-ikot sila sa lugar kaso wala na, nakatakas na talaga, sabi pa ng tatay niya. Tinamaan ko ng panayon, tay. Tinamaan ko talaga. Tagus yun sigurado at hindi na makakalayo. Kung ganun anak, siguradong may kalalagyan yun dahil naita ko rin. Pero aswang yun eh. Baka hindi tumalab yung mga gamit natin. Itong mag-ama Sir Alex, tuwing pupunta sila ng gabi sa kulungan ng baboy, malayo pa lang ay nag-iingay na ang kanilang mga alaga sa kulungan kasi nga naririnig sila. Pero ng mga sandaling yon, parang nagsasalita umano ang mga ito na tila may nakikitang kung ano. Yun bang reaksyon na parang nagugulat? Nang dahil doon ay nilapitan ito ni Doming. Pagtingin niya, nagtataka siya dahil humihiwalay ang mga baboy doon sa isa. Hindi niya napansin nung una na nadagdagan ang bilang ng mga ito kasi nga madilim doon, lalo pat nasa ilalim ito ng puno ng mangga. Ngunit nang marinig niyang parang may humihingal na akala mo nahihirapan, dito na nagtaka si Doming kung kaya tinawag niya ang kanyang itay na nooy. Nagpaikot-ikot pa rin sa paligid. Tay, halika muna. Bakit anak? Pakinggan mo nga muna ito, tay. Dali-dali namang lumapit ang kanyang itay at tinignan ang mga baboy. Binilang niya ito na dagdagan ng isa. Imbis na 6 lamang, naging 7 ang bilang at ang isa ay nakahiwalay na parang hirap na hirap huminga. Yung 6 naman na baboy, doon lamang nakatingin sa isa na yon at halatang takot na takot dito. Pasimple lang naman ng tatay ni Domeng. Kumuha siya ng mga tuyong dahon ng niyog at ginawa niyang malaking sulo. Pagsindi, yung isang baboy na sobrang itim, pulang-pula ang mga mata at may nakabaon na bala ng panas sa likuran nito. Pagkatapos may malaking sugat malapit sa liig. Nang dahil doon, agad na tinutukan ni Doming ng pana at itak naman sa tatay niya. Ito ang aswang, tay. Dito nagtago. Wag muna anak. Sandali lang. Kakausapin muna natin ito. Sino ka? Anong pakay mo? Bakit nakapatong ka sa bubong namin? Ang asawa ko. Kung gusto mo pang mabuhay, mag-anyong tao ka at magpakilala kung sino ka. Galit na wika ng tatay niya. Ngunit ang mga mata ng baboy, nanlilisik ito at sobrang pula. Kaya pala takot na takot ang mga alaga nila ay dahil doon pala nagkubli ang aswang para siguro hindi mahuli ng mag-ama. Pero nang dahil sa reaksyon ng mga alaga, hindi nagsilbi ang panlilin lang ng aswang na bunyag din ang totoo. Anong ginagawa mo sa bubong ng bahay namin? Sumagot ka kung hindi. Baka hindi ka na makakauwi. Patayin mo na yan pa. Salot yan. Bumalik ka sa anyong tao para makilala kita kung sino ka. Baka bibigyan pa kita ng pagkakataon. Hindi sasagot yan, tay. Nanlilisik pa nga ang mga mata. Mukhang lalaban pa yan kahit pilay na. Patayin na natin to. Huwag muna anak. Kailangan nating makilala ito. Nang mga sandaling yun ay napapaisip na si Doming. Noong tinamaan niya ng panaang aswang sa bubong, nagpaikot-ikot ito sa taas. Malakas ang ingay at kalampag sa lupa sapagkat natamaan yung mga paso nila. Pero parang hindi man lang nagtaka ang nanay niya kung bakit maingay sa labas kung kaya kinakabahan na ang mag-ama. Kahit konting kalabog nga lang, nagtatawag na yun at nagtatanong. Puntahan mo ang nanay mo anak, magmadali ka. Ako nang bahala rito. Kaba at takot ang nararamdaman ni Doming noon para sa kanyang ina kung kaya dali-dali na siyang tumakbo pauwi sa kanilang bahay. Malayo pa lang, tinatawag na niya ang kanyang nanay ngunit walang sumasagot kaya kinakabahan na siya ng sobra. Agad na itong pumasok sa kwarto nila at doon. Nanlumo siya, Sir Alex, sa kanyang nadatnan dahil ang nanay niya ay wala ng buhay at puro dugo ang tiyan nito hanggang sa may paa. Lumiit ang tiyan na halatang sinipsip ng aswang ang sanggol sa loob ng tiyan mula sa butas ng bubong.
Sa kanyang naabutan, ang mapayapang gabi Sir Alex ay napalitan ng pagpalahaw at iyak ni Doming dahil sa pagkamatay ng kanyang ina. Sobrang lakas ng kanyang sigaw noon, abot hanggang sa lamayan ang mga katagang binitawan. Nawala na si Mama, pinatay ng aswang. Nasa lakas ng kanyang palahaw, nagising ang kanyang kapatid na maliit pa. Walang kamalay-malay, napatay na ang kanilang nanay na katabi lang nitong natutulog. Nagulat ang bata sa iyak kung kaya nagising ito at umiyak din, pero agad din naman na pinatahan ng kuya. "Sorry bunso, sorry, matulog ka na. Nagulat lang si kuya mo." Pinahiga niya ang bata tabi ng nanay nilang wala ng buhay at agad din naman itong nakatulog. Pagkatapos nun ay dali-dali siyang tumakbo pabalik sa tatay niya sa may kulungan ng baboy kung saan naroon ang aswang na pumatay sa kanilang ina. Naabutan niya ang kanyang itay na galit at halos madurog ang katawan ng aswang sa ginawa nito na nooy medyo bumalik na sa anyong tao. Gamit ang napakatalas na itak, pinutol nito ang ulo ng nilalang dahil narinig na pala ang palahaw ni Doming na pinatay ng aswang ang ina. Hindi na nakatiis ang ama, kaya sa sobrang galit nito ay hindi na binigyan ng pagkakataong mabuhay at makilala kung sino ang aswang na yon. Agad na niyang binawian ng buhay bilang pagganti sa ginawa nito sa kanyang asawa, at kulang pa kung tutuusin dahil dalawa talaga ang dinali ng aswang na yon. Di nagtagal ay nagsidatingan naman ang mga kapitbahay at kamag-anakan nila. Hindi lubos akala ng pamilya ng mga taong nandudoon na mabibiktima sila ng aswang kasi nga nagmula sa pamilya na isang bantog na albularyo. Kaso nga lang, yung abilidad ng lolo nila ay walang sumunod. Labis ang sakit at pighati na nadarama ng mag-ama. Hindi man lang nila naabutan para sana maisalba ang buhay ng ina, kung kaya nawalan sila ng ilaw ng tahanan at bunsong kapatid. Sobrang nakakalungkot lang ang pangyayari na yon dahil hindi pa nga nailibing ang kamag-anak nilang namatay. Sinundan na agad. Yung katawan ng aswang na yon, ayon kay Doming, bumalik na sa anyong tao pero maitim pa ang balat. Mahahaba pa ang ngipin at matutulis pa rin ang mga kukunon. Hindi na raw nagtuloy sa pagbalik anyong tao gawa ng agad nang pinagtataga ng tatay niya nang marinig ang mga katagang patay na si nanay, pinatay ng aswang. Yung itak na ginamit, minana pa yun sa lolo ni Doming na kargado ng basbas at orasyon. Halong tanso pa ang pagkakagawa, kaya tatalab talaga sa mga aswang yon. Hindi na nila pinaabot ng umaga ang eksena. Hindi rin makilala kung sino ang aswang na yon, kaya naman agad na nilang sinunog ang bangkay nito sa malalim na hukay bago tinabunan. Nang dahil sa pangyayari, walang araw na hindi humagulgol ang mag-ama sa sinapit ng kanilang ina. Halos hindi matanggap ang maagang pagpanaw ng ilaw ng tahanan, lalo na ang sanggol na di man lang nasilay ng mga kapatid at magulang. Pati yung kapatid ni Doming na 3 taong gulang pa lamang ng mga panahon na yon, walang kaide-ideya kung bakit nakahiga ang kanyang ina sa kabaong. Akala niya ay natutulog lamang, na mayapa na pala at tuluyan na siyang iiwan. Masalimuot man ang nangyari sa pamilya, abot man hanggang langit ang sakit, ay tinanggap na lamang nila ito. Pagkatapos ay ipinagpasa Diyos ang lahat at ang kanilang kapalaran dito sa lupa. Pero sabi ng mag-ama, nangako silang pupuksain ang lahat ng aswang sa lugar nila sa abot ng kanilang makakaya kapag maengkwentro nila ito. Pati mga kamag-anakan nila, lahat ay nagkaisa sa planong pagpuksa sa mga nilalang na ito na salot sa lugar. Dito nagsimula ang kanilang pagiging mandirigma laban sa mga mapaminsalang aswang. Sa tuwing may napapansin silang kahina-hinalang kilos ng isang tao, lalo na kapag dayo lamang, ay agad nila itong tinitiktikan. Kapag napapatunayang aswang, maglalaho na lang sa lugar sapagkat sila mismo pinapalayas nila ang mga ito. At kung mga aswang naman na talagang namiminsala ng mga tao, mga buntis at bata, talagang pinapatay nila at binabaon sa lupa.
Ayon sa kwento ni Lolo Doming Sir Alex, higit 10 aswang ang kanyang napatay gamit ang itak at kutsilyo ng kanyang lolo. Hindi pa kasali doon ang bilang ng mga napatay ng kanyang tatay at mga kamag-anakan. Kaya nalinis daw talaga ang kanilang lugar dahil sila yung binansaga na mga birador ng masasamang aswang. Kaya sa huli, ang lugar nila ay tumahimik dahil inubos nila ang mga aswang na mapaminsala sa tao. Hindi lahat ng aswang ay masama, pero nang dahil sa takot pati mga mabubuti, napilitang umalis sa lugar sa takot na baka pati sila ay madamay sa ginagawang pagpuksa nila Lolo Doming sa mga aswang na masasama. Kaya sa huli, naging matiwasay ang pamumuhay ng mga tao. Nawala ang takot at wala na ring buntis na mga nganib ang buhay sa lugar tuwing sasapit na ang gabi. Dahil wala nang aswang sa baryo nila, pinatay na, pinalayas ng mga birador ng aswang. Maraming salamat Sir Alex sa pagbahagi ng aking kwento. Hanggang dito na lang, lubos na gumagalang. Mary ng Kabisayaan. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng hiwaga at kababalaghan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. So yun na po ang kwento ni Ma'am Mary mga kaibigan, no? Napakaganda at nakakatakot na kwento. Imagine, pinatay ng aswang ang kanilang inay kaya naghiganti sila pati buong ang kanila, no? Parang binantayan at sinuyo daw talaga nila yung buong baryo para lang mapuksa yung mga aswang pati sa mga karatig. Hinahanap nila yung mga aswang na namiminsala ng tao. Grabe pala noong panahon, no? Meron palang mga birador ng aswang talaga kasi may mga aswang daw talaga na kumakain ng tao. Lalo na yung mga sanggol, buntis na paborito daw talaga ng mga aswang. Imagine, no? Sa kamay pa lang daw ni Lolo Doming, 10 aswang ang pinatay niya gamit ang itak ng kanyang lolo. At ngayon ay madako naman po tayo sa ating membership shoutouts, no? Unang-una, binabati ko si LC Diacosta, 43 months member na, nag-rejoin si ma'am. Thank you po. Kay Cheng's Channel, 12 months member na or 1 year. Kay Jeffrey Bunyad, 20 months. Kay Story Hikes of Totski, 31 months na. Kay Liam, 2 months. Kay Al Fernando, 2 months na rin. Kay Rose Kim na 13 months member na, no? Rancid Horror Stories, 2 months. Kay Mike na 28 months member na. Susana Dorn na 2 months. Thank you po ma'am. Siya po yung nag-iisang member sa ating SMCE compilation. Baka gusto nyong mag-subscribe doon. Tigpa 5 hours ang ating mga kwento doon mga kaibigan ko. At syempre kay Samantha Cruz na 2 months member na. Darlene Cabatuan 46 months member. Kay Rosary Jayarante 4 months. Esmeralda Jucares 9 months. Kay Johnny Zel Alviola 23 months member na. Jim Semilia 26 months. Luis Almido na 22 months member na. Last but not the least, kay Madam Christine Olzo na 46 months member na, no? And maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagtangkilik at pagsuporta po sa ating munting programa. At syempre sa mga commentators natin last update mga kaibigan, babatiin po natin ang lahat. Unang-una kay Rodelio Cruz, pangalawa kay Canicus Ken TV, kay German Evangelina, no? Kay Ellen Flores Luquians, kay Angeline Martin or Angeline Martin, kay Hazel Fiesta, So Mendoza, Mary Asilar, kay Elmer Vergara, Tagi Tumaob, kay Edward Diaz, kay Ashley Mesa, kay German Marasigan, Christy Harm Germany, kay Lilibet Andrade ng Tagum, ayan, kay Anika Mishka, Arlene Kulsbesa, Rexy Abergas, kay Mayang Lu Ayon, ayan, last but not the least, kay Jen Liam. At sa lahat ng mga silent listener ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag niyo kong kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bagot nakakasabik nating mga kwento. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa mga suporta nyo. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.